Okay, magandang gabi mga kalokarb. Ito po si Uncle Justin ng Life Without Rice Movement. Live tayo ngayon mula dito sa Marikina City para sa episode 95 ng Kwentong Lokarb. Ang ating kwentuhan ngayong gabi ay tungkol sa sharing, personal sharing ni Lermy, Lermy Lazaro Regio, isang 59-year-old na mami na nakatira sa Emilia, Italy, At siya ay personal niyang ikukwento ang kanyang sabihin natin triumph at mga struggles niya or mga challenges niya noong siya ay nagsimulang mag-low carb sapagkat siya ay maraming taon na dumanas ng iba't ibang allergies, frozen shoulder, ang mga problema niya at mga nagkaroon din siya ng ulcer at higit sa lahat ng kanyang kondisyon bilang isang obese, so may obesity problem si Lermy, At siya ay nagsimulang mag-practice ng low carb noong Pebrero 2022, So at antabayanan natin ang ating panauhin at samantala mga kalokarb, ipahintulot nyo munang i-share ko itong ating live ngayon sa iba't ibang mga network natin at sigurado kung pagkatapos nito ay pwede na nating imbitahan sa live stream si Lermy, So Lermy, kung ikaw ay nakamonitor ngayon, tayo ay pwede nang magsimula at pumasok ka na sa ating virtual studio, At tayo ay magkwentuhan ngayon at marinig ng buong mundo ang ating kwentuhan para sa iyong personal na karanasan at mga tagumpay na naranasan mo at natamo sa pag-practice natin ng low carb lifestyle. So, share ko lamang ito sa mga group chat. Meron po tayong mini-maintain na around 8 group chat na kaugnay sa iba't ibang network ng Life Without Rice Movement. At ang may dagdag ko habang nagkukwentuhan, nag-share ako, ang Life Without Rice Movement, mga kalokarb, ay isang online program ng, rather, ang binabanggit ko ay ang Kwentong Low Carb ay isang program, online program ng Life Without Rice Movement. Ang Life Without Rice Movement ay isang non-governmental organization na nagtataguyod ng alternative, comprehensive at natural na comprehensive at preventive na paraan ng pangangalaga ng ating kalusugan. Itinataguyod din ng Life Without Rice Movement sa pamamagitan ng ating programa na Kwentong Low Carb ang empowerment, sabihin natin pagbibigay linaw, educational, information at mga tip sa iba't ibang mga sektor ng lipunan, hindi lamang sa loob ng miyembro ng organisasyon ng Kwentong Low Carb, kundi sa lahat ng publiko, Lalo na ang tayo ay very particular sa pagtataguyod sa health and welfare ng mga senior, Okay, so habang inantabayanan natin si Lermy Lazaro Regio ay siguro magbibigay ko ng ilang mga kwento o regarding doon sa mga nakalipas nating mga episode,
Anong ganito, gusto kong magbigay ng dagdag na punto doon sa episode natin hinggil sa low carb healing foods. No? At ito ay muli kong ikukwento ang mga salient point regarding doon sa low carb healing point, mga ka-low carb, abang inaantabayanan natin si Lermy dito sa ating studio at para personal siyang magbigay na ng kanyang kwento, ng kanyang salaysay, ng kanyang challenges and triumph dito sa low carb lifestyle. Okay, so samantala, itong mga nakaraan na mga episode natin, naging tampok itong kwentuhan natin tungkol sa low carb healing food. You know? So dito sa low carb healing food, ito ay hindi inimbento ni Uncle Justin, no? Mga taga-subaybay at mga nanonood ngayon, kundi ito ay isang scientific na batayan na hinango ito doon sa mga iba't ibang karanasan ng sibilisasyon, ano? Ito ay karanasan ng kung tawagin natin nga, ito ay isang ancestral diet, ano? At ito ay umiral ng milyong-milyong taon, ano? Hindi ako nagkakamali, ay umiral ang ganitong ancestral diet na nakatuon doon sa meat and protein and fat sa nakalipas na 2.8 million years na nabuhay ang tao, ang sibilisasyon. Ano? Ito yung mga sinaunang mga ninuno natin, ninuno ng mga ninuno ng mga ninuno. No? So ito ay umiral siya ng milyong-milyon taon. Hindi lamang, ito ay hindi umiral ng dekada-dekada lang, ano? O kaya siglo, no? Mga daan-daan taon. Hindi lamang ito libo-libong taon, kundi umiral ng milyong taon. So ang basis nito, mga ka-low carb, yung tinatawag natin ancestral diet, ang basis para sa isang malusog na komunidad, no? Noong bago maganap ang bago pumutok ang agricultural revolution 10,000 years ago, ay dahil nga wala pang agrikultura, mga ka-low carb, hindi pa nagtatanim ang mga sibilisasyon, ang mga tao. So ang main form ng kabuhayan o pagkain ng mga tao ay ang hunting and gathering, ano, pangangaso, no? So nakabatay ito doon sa kanilang nahuhuli ng mga hayop ang kanilang kinakain. So may period na raw pa ang kanilang kinakain, pero eventually na-develop nila yung power of fire at na-preserve nila ang apoy at hanggang sa natutunan na nilang lutuin ang kanilang pagkain at i-preserve further ng ilang araw ang kanilang mga pagkain. Ano? Doon sa kanilang mga nahuhuling hayop, mga ka-low carb, ang pinakamahalaga at inuuna nilang kainin ay ang laman loob, no? Yung organ meats kung tawagin natin, mga liver, mga puso, at iba pang mga laman loob ng hayop. Sa katunayan, including yung dugo, no, yung sariwang dugo ng mga hayop ay kinakain nila, no. At inabutan ko yung ganoong kultura, tradisyon na ang isang lokalidad o isang rehiyon ay kumakain, humihigop ng dugo, ng sariwang dugo kapag sila ay nagkakatay ng kambing o kaya ng aso, somewhere diyan sa region 1 and region 2 area. So ganoon ang mga naging kultura nila because of the appreciation na nakakapagbigay ng buti at kaginhawaan, ano, nakakapagbigay ng nagiging silbing gamot ang ganun mga laman loob, including yung sariwang dugo. Okay, at wala pa si Lermy sa ating studio, no? Ipagpatuloy ko ang aking kinukwento, mga ka-low carb, no? Samantala at Lermy, hello, watching from Italy.
Lermy, pumasok ka na sa ating studio at i-click mo na ang ating link, ano? At nakasubaybay ka na pala rito sa ating studio. So, kung pwede ka nang pumasok, i-click mo na ang ating link na binigay ko sa iyo para makapasok ka dito sa ating virtual studio at masimulan na natin ang kwentuhan at sharing mo, no? Dito sa ating live stream ngayon. No? Okay. So, naidadagdag ko, pagpatuloy ko habang hinihintay natin si Lermy at parang nahihirapan na makapasok si Lermy. Sabi niya, try niya. Kanina lamang mga ka-low carb, a while ago, bago tayo mag-broadcast ng live, ay kausap natin dito sa ating virtual studio si Lermy, no? At okay. So, tabayanan natin si Lermy. So, napakahalaga ito mga kalokab, itong kinukwento ko. Pagpatuloy ko lamang habang hinihintay natin si Lermy. No? Walang, dito sa kasalukuyang modernong panahon, walang ibang paraan ang mamamayan na dumaranas sa mga metabolic disorder. Kabilang dyan ang hypertension, type 2 diabetes, fatty liver, iba pang mga komplikasyon ito, including arthritis, gout, GERD, PCOS, at iba pang mga karamdaman ay hindi magagamot ito ng anumang pills. Hindi magagamot ito ng anumang gamot na kahit na sangkaterbang prescription ang ibigay ng mga doktor ay walang saysay, walang kwenta, no? Walang bisa at hindi magagamot itong mga sakit na natatamasa natin ngayon, kaugnay sa problema sa metabolismo. Walang magagawa ang mga gamot na inimbento ng mga big pharma. Ang magagawa natin para sa ating sarili ay unawain natin ang iba't ibang mga alternatibo at preventive na mga pamamaraan at holistic na pamamaraan. At ito yung tinatawag na pagbabago ng ating pagkain. Ano? Dahil itinuro na sa atin ng mga naunang mga sabihin natin ito ay madalas banggitin ni Dr. Father of Medicine, si Hippocrates. At sinasabi nga niya na let thy food be thy medicine and medicine be thy food. So ang lahat ngayon sa modern period, sa modernong panahon, ay sangkatutak kaliwat kanan ng ating nakikita na mga sabihin nating processed food, no? Processed food, fast food, at ito yung mga pagkain dumaan sa mga pabrika. At ang lahat ng mga pagkain, ito ang ating reference, no, mga kalokar. Lahat ng pagkain na dumaan sa makina, sa pabrika, hindi ito natural food. So, eat real food, kung baga, yun ang ating mga panawagan. At ito ay ang mabibili mo sa palengke ng mga karne. No? Lahat ng klase ng karne, mga kalokar, lahat ng klase ng meat at itlog at ganoon din ang mga healthy fats. Ang magsisilbing healing food kung tawagin. At nakikita ko na sa ating virtual studio si Lermy at mga kalokar, puputulin ko ang aking kinukwento na kaugnay doon sa healing food. Ano? Pero wag natin kalimutan, ang tunay na healing food ay karne, isda, itlog at mga healthy fats. Yun ang makakabuti at makakagaling sa ating katawan. So, balikan natin at magandang gabi, Lermy. Si Lermy Lazaro. Yan. At live tayo ngayon dito sa Kwentong Low Carb. But maraming salamat at nakapasok ka na rito. Ano? Ngayon, kanina nagkukwentuhan lang kami ng maigsi pero pinutol ko na yung sharing ko doon sa mga nauna nating mga episode ng kaugnay sa healing food. Ano? So,
Para na makapagpatuloy na tayo sa iyong sharing ng pagpasok mo sa low carb lifestyle, ipaubaya ko na sa iyo, Lermy, magpakilala ka ng konti at pagkatapos nun ay tuloy-tuloy mo na ang iyong kwento at sharing sa ating mga taga-subaybay. Ano? Si Lermy Lazaro Reggio, mga ka-low carb, ay nasa Emilia, Italy ngayon sa kasalukuyan. So maraming salamat at go ahead, Lermy. Thank you. Thank you very much, Uncle Justin. Ako, emotional kasi hindi naman din ako sanay nga. But anyway, si Lermy Lazaro to from Italy. So matagal na akong naninirahan dito sa Italy. At nagpapasalamat ako kay Uncle Justin dahil ako ay naimbita niya dito sa kanyang programa. Ako naman I am nobody, no? Practitioner ako ng low carb and intermittent fasting. So gusto ko lang i-share din sa inyo kung paano hindi lang ang aking lifestyle ang nabago. Hindi madali, napakahirap. Lalong-lalo na yung talagang pagbabago ng buong buhay natin sa paglo-low carb, no? So, syempre, ito ay inaaral at may transition kasi ang low carb ng energy natin. So, nakita ko rin na ang paglo-low carb na inaral ko, ang daming naging sakit na na-healed para sa akin, ano. So, unang-una na dyan, kayo na ang kumuwenta kasi since I was in Italy, dumating ako rito ng 1987. So, more or less, yung taon na pagpasok pa lang ng pa ako rito, may allergy na ako. Unang-una, yan yung allergy na talagang desperada na ako kung paano gagaling kasi talagang naging chronic ang aking allergy. Every time, every year, napapasok ang season na yung pagbabago, no? Nasabihin na natin na spring, nandiyan na ang aking mga discomfort na hindi masasabi din natin na chronic yan. Dahil yun nag-cortisone na ako, marami nang akong nagkaroon ako ng asthma, due dito sa ating sinasabing dito sa ating allergy. Pasensya na kayo kasi nabubulol talaga ako. Dahil siyempre, iba namang usapan to at pagpasensyahan nyo, sana naman maliwanag ang aking ang pag-explain kung paano nga ang aking buhay ay nag-umpisa sa paglo-low carb. Unang-una yung sa paggaling ng aking mga sakit, no? Yan, isa yan. Pangalawa, yung aking ulcer, na nawala rin yung frozen shoulder ko. Na dito rin ay ginamot na rin siya, yung agopuntura na tinatawag, yung puncture ba yun? Yung mga yung tawag dito, yung karayom. So, yung aking mga fingers na sa pagdating sa gabi, naglalaksya. Sabi ko nga, nung nakita ko yung low carb and intermittent fasting, inumpisahan ko siyang aralin, no? So, unexpected na. Hindi ko akalain na talagang sabihin na natin, in 3 years na no high carbs, alam nyo, yun lang, naglo-low carb siguro ang pwedeng maniwala or sa mga pagpapatunay na talagang merong healing miraculous ang low carb, no? So, I was amazed kasi yan, dire-diretso na rin ako. Dire-diretso na, mahirap man kasi alam nyo, ang buhay dapat kasi talagang tayo may determinasyon, Kasi dumating ako dun sa level na nangungusap na yung katawan ko. Magbago ka na ng lifestyle, magbago ka na ng lahat. Siyempre, inaani yan, hindi naman yung lifestyle natin noon, kinabukasan, aanihin mo yung masasakit, mga inflammation na sa katawan. So, ako nga, sabi ko, yung inflammation ko, wow, salamat sa Diyos, nagkaroon ako, Uncle Justin, yung tawag dito, yung mga karamdaman ko, yung naramdaman ko siya, nagsalita sa akin ng katawan ko, baguhin mo na kasi oras na. Yung all these years, siyempre laki tayo sa mga kung yung ating mga tradition lalong sa pagkain, lahat ng high carbs natin, kinain natin yan.
Pero talagang alam ko naman na hindi madali kasi it's an addiction. Sugar is an addiction. Katulad din yan ng paninigarilyo, napakahirap alisin. I was going crazy nung nasa stage ako na inaalis ko, pero ang sa akin lang, wow, nung makita ko na meron na akong improvement lang in just 3 weeks lang, so nagdire-diretso na ako kasi talagang kailangan ay magkaroon tayo ng determinasyon din, no? This is my journey. Ako sinishare ko lang. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako doktor. So yung tamang pagkain, kasi transition ng energy natin from glucose, talagang ang glucose, ang sugar, wow, talagang nilaso ng katawan ko. Ako na lang. Ngayon, kayo kung gusto nyong pag-aralan, pag-aralan nyo, at least may basic knowledge, no, tayo. So ito nga, napakagandang journey nito at nakita ko rin talagang iba ang magiging thinking natin pag yung high sugar na tinanggal natin sa ating mga katawan, ano, kasi siguro yung iba mga nagtatanong lang for what reason ito for ako yung sa akin for prevention ng diabetes na nagiging chronic na or pandemya ba ang tawag doon sa buong mundo na nagiging problema natin, no? So ang dami kong maling paniniwala nung una na gusto ko na nga lang tanggapin eh. Ay talaga palang ganito ang tumatanda. Uncle Justin, no, daming nararamdaman. Wow, tinanggap ko na lang kasi may gamot naman. Ano ba naman, 'di ba? Ano bang ano ko diyan? Wala. Nung makita ko nga na dumadaan sa aking page ang low carb without rice, ko, wow, ang dami naman palang mga fake news. Nung una, hindi ko pa paniniwalaan, pero nagkaroon ako ng signs. Yung aking naging obese, tumaba ako ng tumaba. Sabi ko, there was something wrong na. Talaga, Uncle Justin, there was something wrong na kailangan kong baguhin. Kasi every week, tumataba ako ng 2 kilos. Hanggang yung Oh, 48 ko, na maintain ko siya. Kasi nga, hindi naman ako health conscious eh. Body conscious. Ay, magkaiba yun. Magkaiba. So, gusto ko lang, syempre, yung payat ka, kasi pag summer na dito, alam niyo naman, sa ibang bansa, mga naka-bathing suits, so, nagpe-prepare ako. Pero 3 years before, bago ako mag-umpisa, doon ko nakita, wow, talaga namang umabot ako ng 62 kilos sa 2 months and a half lang, or sabihin na natin 3. So, meron na akong pinagdadaanan. May pinagdadaanan na. Doon ko siya inaral at hanggang ngayon, thank God na andito ako. Kita niyo mga hindi. Kasi yung pagpayat na sinasabi, it's a bonus na lang talaga, pero napakasarap mabuhay yung tuwing umaga, gigising ka, alam mo magtatrabaho ka, hindi mo pinipilit ang sarili mo dahil you are in a good condition, yung good condition. So, ayan nga, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, yung way of eating ko, no, na yung talagang nag-strict low carb ako in 2 years and a half. 2 years, strict yan. Talagang tinanggal ko lahat ng nahirapan ako nga. Sabi ko, nag-going crazy ako kasi yung addiction sa sugar. Wow. O, di ba? Ako, lumaki ako, tumanda ako, Pilipinas, sa rice, pasta, yan ang ating mga plates eh. Yung ating mga pansit na nanggagaling pala na kakulangan din ng kaalaman ko na yan pala, pag na-burn out natin, ay sugar lahat. So, yan tinanggal ko during my journey. Tinanggal ko yan. Binigyan ko at inaral ko ang substitute na pupwede na hindi makakaapekto ng kalusugan ko. So, natutuwa ako kasi 2 months pa lang or less 2 months, ang dami ko nang na-achieve na improvement sa katawan ko na, totoo yan. At andito nga ako, para lang sabihin sa inyo na nagpapatunay ako, practitioner ako, hindi, I am nobody, practitioner ako. At saka, syempre, yung mga kinakain ko, nandiyan na yung talagang, prioritizing, fats and proteins, no? Syempre, i-research natin yan, aaralin natin, may mga low carb doctors tayo, meron tayong katulad ni Uncle Justin, na nagbibigay at ng idea kung talaga anong kakainin, talaga namang totoo. Meron tayong, healing miraculous sa low carb and intermittent. Yung intermittent fasting, iba pa nga yun no? Idugtong na lang natin yon yung intermittent fasting kasi the more na nandito ka sa na to, sa stage na to at nakikita mong nag-heal ka ng yan lahat, yung aking allergy, yung immune system ko, wow, talagang tumaas na yan.
Iya, yung aking ano, yung aking ulcer, dahan-dahan na-realize ko na lang, wow, wala na akong ulcer. Na dati hindi ako makakain ng marami at pagkakain ko ano, uncle, yung natutulog ako, nagpapahinga ako, grabe ang pagod, ang hirap ko. Yung pala, sa taas na lang mga puro sugary, ano na ang kinakain ko, foods na puro pasta na lang. Pagkatapos nandiyan pa nga yung aking mga, pag nagbe-breakfast ako, naku, yung aking brioche, alam mo, uncle, sa totoo lang, ano, sa inyo lahat, ang manirahan sa Italy ng almost 40 years, ang hirap tanggalin, ang sasarap ng pagkain dito. Pero binigyan ko siya ng alternative, miski ang lasagna Italiana, wow, fantastic, sa buong mundo. Ayan, lahat binigyan ko ng alternative. Siyempre, inaral ko. Imbis na lagyan ko siya ng mga pasta ba, yung pasta ginawa kong cabbage. So, may paraan. Nilagyan ko siya ng cabbage kasi yung the rest naman ng kanyang ingredients ay mga low carb na, no? Para lang sabihin ko, one thing lang na talagang may paraan din naman para ma-enjoy natin kasi iba pala ang palato, yung palate natin, panglasa natin. Andiyan lang yan kasi masarap, sugar eh. Lahat eh, almost lahat ng pagkain natin may sugar, di ba, Uncle? Pero Yeah. pagdating na rito, lalo na, ida-digest mo na, wow, iba na ang epekto. Iba na. At inaani na yan during yung time na tayo ay nagkakaedad. Di ba? Mabuti nga ako nagkaroon ng science, eh yung iba na hindi nagkakaroon ng science, uncle, di ba? So sabi ko nga, baguhin ko na at ayan nga, nag-prioritize lang ako sa aking ano, sa eggs, ang number one source ko ngayon, kahit depende kasi yan, syempre, titingnan mo kung ilang grams yan, kung anong weight mo, kung anong mga activities mo, so may mga pag-aaral. Tapos yung mga karne natin, syempre, at yung fish. Tapos marami pa rin dapat na aralin. Pero ako, yung aking journey na 'to, kahit paulit-ulit ang kinakain ko, ang importante hindi na umuulit ang sakit. Uncle, ang importante 'yon. At saka yung aking 2 kilometers dati, akala ko layo-layo na. Uncle, aba maniwala kayo, nagtu-20 ako, fasting stage. 20 kilometers fasting in 18 to 20, 24 kung anong oras. Kasi masusustain natin ang low carb sa pagkain ng tamang proteina, no? Kasi kung magpa-fasting ka, may mga stress hormones tayo na hindi naman dati natin dapat i-stress kasi hindi mo kakayanin. Just lang sabihin mo na, ay, mag-fasting nga ako kasi yun ang sinasabi sa low carb. Pero dapat, o naiintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng paglo-low carb for a healing process, no? Iyan ang aking journey at saka talaga namang responsibility naman tayo sa ating mga sariling, 'di ba? Sa ating mga sariling kalusugan. So napakaganda ng aking journey, napakaganda at diretso ako. Ayan, yung mga aking inflammation na yan, nawala na yan kasi nga pag meron ka ng naramdaman, dapat pala talaga ay unahin mo na muna kasi marami ngang inuuna pera. Nung una ganyan din ang mentalidad ko, eh. Trabaho, pera, iba pala ang nagtatrabaho ka na maganda ang kalusugan mo. At pag may pera na ang tao, bumibili ng kalusugan. Biruin mo, Uncle Justin. Tapos meron ng hindi mabili ng kalusugan. So, aanin mo ang pera, di ba? So, ngayon, nag-iba yung akin takbo rin ng utak, ng isip, ng mindset. Hindi madali, pero tayo lang naman ang tutulong sa sarili natin, walang iba. So, hindi natin kaya kontrolin, pero sa low carb and intermittent fasting, guys, wow, fantastiko. At sana naman ako makatulong din to inspire, pero manggagaling yan sa inyo. Hindi manggagaling sa aming mga practitioner, sa mga doctors, inaaral, minimum na ano na knowledge meron dahil ang dami yung naku-cure, gumagaling na sakit sa paglo-low carb. Pero minimum lang ako. Ang may papayo ko, kung gusto nyo rin pumayat, kasi may mga autophagy pa dyan na sinasabi, bonus na lang talaga yung autophagy na ang katawan nyo na hindi kayo nagugutom pero kumakain. Doon ang gagaling yung ang fats natin na kino-consume natin sa ating na nanggagaling ketones nga ang tawag doon from fats and proteins. So napakaganda. Interesting. At isa na lang, Uncle, yung palang Yeah. katawan natin is a doctor. Ang katawan pala natin is a doctor basta may way lang ng tamang pagkain. Doktor ang ating katawan, nag-heal siya sa sarili niyang mga sakit. Basta tama lagi sinasabi ko, kung meron kayong mga yung ibig sabihin, may
kapasidad naman, kumuha ng doktor, magpagay tayo sa mga doktor, or katulad ni Uncle Justin, na naandyan siya, lalong-lalo sa mga senior citizen, yung mga maling mentality ko nung araw na, mabusog lang ako, okay na, kumain na ako, mabusog ka lang, pero hindi mo alam, yung pagbusog mo pala, iba na pala ang naging epekto sa'yo kasi puro high carbs na. So, hindi maganda. Diba? So, ngayon, mag-invest na. Ako, sa akin lagi, no, yung aking, nag-invest na ako sa kalusugan ko. Kahit medyo mahal ng konti, umabot ako sa 1 meal a day. Pamisa-misa, nagto-twice. 1 meal a day ako maintaining weight na hindi na. Yung dati kong 48 kilos nung araw na full of inflammation. Ngayon, yung 48 kong bumalik, I'm okay. Oo, tsaka meron tong mga analysis ng ng ating blood. Hindi tayo gumagawa ng mga gano'n. Meron, okay naman siya, okay. So, I'm happy talaga. Kaya mga ka-low carber, mga friends, ayan, si Uncle Justin, ang laki ng mga ideas niya na ibinibigay para sa atin dun sa kanyang mga kinakain. At saka yung kanyang mga sinasabi, mga experience niya yan. Kailangan kasi isang bagay ma-experience natin para tayo magkaroon ng pagpapatunay, di ba, Uncle? So, ayan, low Yeah. carber si Uncle, wow, talaga namang okay na, no? Nag-lift pa yata si Uncle ng ilang kilos. So, ayun ang aking sharing at sana naman din ay masarap mabuhay pag ang unang pina-prioritize ang kalusugan. Kasi hindi lang to physically, mentally, and nakita ko rin sa akin, above all, spiritually, ang lalim, ang dami, lalim ng nararating kasi yung mentality clarity sa paglo-low carb kasama eh. Tsaka alam mo, Uncle, hindi na ako katulad ng dating magagalitin. Talaga palang Oh, pagsubo din sa sugar. Grabe ang nervous ako. Araw-araw, ang buong buhay ko, doon ko na lang. Pero talagang kumakalma pala. Kasi talagang lahat nag-uumpisa sa pagkain. At sana naman, itong aking sharing na to, ang sa akin lang wini-wish ko, na sana yung gamot ay hindi ko maging pagkain isang araw. At ang aking maging gamot ay ang pagkain. Di ba? So, gano'n lang sana din, no, maka-inspire kami, lalo na si Uncle, na mas marami siyang experience, no? At pag ang buhay pala ay talagang papunta ka na doon sa may pagtanda, yung quality lang ang hanapin na lang natin din, ano? Kahit na halimbawa maglimang gamot ka, okay lang naman din, maging 2 na lang or 3, di ba? Yung hindi mahirapan din yung ating mga mahal sa buhay. So, lahat ng yan ay connected sa low carb, tas may intermittent fasting, may ketogenic tayo ng ating mga kaya pala yan, Uncle, no? Kaya pala ikaw energetic kasi nga yung transition ng iyong energy from glucose, nagshi-shift siya sa ketones. So, ayun, correct. para magkaroon ka ng energy, yung ketones mo, very active ka, saan mo yan gagamitin? Di ba, sa pag-exercise, sa iyong walking, para yung ating katawan ay meron pang pundasyon sa ating pagtanda. Pagtanda na nga, gano'n na nga rin 'yun. Parang malungkot sabihin kasi tumatanda, pero ang importante tayo still going, 'di ba? So, ayun nga, Uncle, ano pa ba? At, naku, ako'y natutuwa sa Nakakatuwa. pinag Learn nakakatuwa ang kwento mo. At siguro, pwede mo bang elaborate ng konti yung binanggit mo kanina sa fasting, ano? Ikaw ngayon, ang pinapractice mo ay 1 meal a day. Hindi 2 meals a day or 3 meals a day, kundi 1 meal a day ang iyong practice daily. Hindi naman to practice na it's a part of my journey. Kasi yung 3 meals a day, umabot ako yan, yung bago pa lang ako nag-uumpisa. Hanggang sa naging 2 meals. Ngayon, siguro mga 1 year na, 1 year and a half, akong 1 meal a day. Paminsan-minsan at bihirang-bihira na lang ako mag 2 meals a day kasi ako, fat burner na, Uncle Justin. So, 1 meal a day na ako for almost 1 year na, 1.5 years. So, ito naman kasi, aaralin kasi ang low carb, hindi naman kailangan tayo mag-umpisa ng fasting. Hindi, kasi may Yeah. procedure eh. May procedure, talaga naging interesante para sa akin yung mga bagay na yan, kaya inaral ko eh. Hanggang dumating ako sa 1 meal a day, basta yung sa aking fats and proteins required, lalo yung protein na required ko. No high sugars, no? Wala tayong mga inflammatory kasi talaga naman,
Dahil kung hindi nga, hindi natin mariresist ang ano, ang hindi natin masusustain ang 1 meal a day. Imposible. Imposible, oo. So, depende yan din sa mga activities na ginagawa natin. Kung ganong karaming protein ang kakainin ng katawan mo according to your weight, according to your activities. Pero itong aking intermittent fasting yan, siguro nung nasa 3 to 4 months na akong naglo-low carb back, ano tayo, nung una, doon ako nag-umpisa ng mag 3 meals a day hanggang naging 2 at ngayon, wow, 1 meal a day na lang. So meron nga akong page, Uncle, yung mga meals lang na aking ginagawa, niluluto, mga ideas ba for 1 meal a day. Yung for 1 meal a day, yun ang aking at more on anong tawag dito, proteins. At yung fats, yung healthy fats from avocado, olive oil, yung ating mga, ang dami sa atin yung yung coconut oil. Wow, yan ang mga healthy fats from salmon. Ang niluluto ko nga para rin ma-benefits ko at makukuha ang benefits. Alam mo kung Uncle, yung head salmon na lang kasi mura. At least nandun yung benefits, no? Ng ating omega-3, no, ng fats and proteins. Maraming way. Pwede rin mga mura lalo na sa Pilipinas din. Oh. So napakaganda lang talagang ang journey ko ay naging interesting, fantastico. Minsan nga yung iba ganun ka para daw ako I'm crazy na tao. Sige lang, okay lang. Ganun. Okay lang, no, importante talaga naman hindi tayo napapagod kasi may limit din. May limit. At saka pati ang yung pagtulog ko ng maaga, lalo na siyempre kailangan din ng control ng mind. Uncle, kasi ang low carb, okay yan napapractice lahat sa buhay. Pero kung ang mind natin hindi natin kaya kontrolin at tayo mag-go ahead sa life ng yung stressful ay parang din parang medyo useful din Hindi na rin ba parang hindi okay Kailangan din natin yung kasama-sama ang paglo-low carb, ang control ng mind para hindi tayo magkaroon ng stressful life. Okay. At maidugtong ko lang yung tanong ko, Lermy, ang combination ng iyong intermittent fasting ay regular kang nag-exercise, ano? Walking at merong weights kang bit-bit, ano? Pwede mong i-elaborate ng konti yan, may share natin sa mga followers. Oo, yan, interesante yan, yung tanong na yan. Kasi ito, yung tulad ng sinasabi ko, yung transition ko, no? Yung aking energy from fats, from glucose, na ngayon, ang ginagamit kong energy from ketones, fats and proteins, parang iniipon mo sa katawan mo yung energy na yan So, saan ko gagamitin yan? Siyempre, sa aking walking. Sa aking activities. Ngayon, yung mga dumbbells ko na binubuhat, medyo mabagal ako dyan dahil yung 48 ko, gusto kong maging 50 kilos, Uncle. So, para madagdagan ang aking kilos, hindi ako babalik sa high carbs. Yung muscles. Yung muscles ay mas mabigat kesa sa taba. Correct. Oo. So ngayon, nagkakaroon ako ng improvement. Meron akong mabagal. Sabi ko, pero okay lang din kasi nasa journey ako Kaya yung 10 kilos ko, nagkaroon ako ng paminsan-minsan 1 kilo na na pagtaas ng timbang. So ganun ang nangyayari sa aking intermittent fasting. Kasi by force pala Kaya pala tayo nagkakaroon ng intermittent fasting dahil yung mga cells natin, doon pala nag-uumpisa yun. Yung mga cells natin na mga sakit na mga inflammation, nakakaroon ng autophagy. So through intermittent fasting, depende kung ilang oras, no, may mga renewal ng cells na yung lumang mga cells kaya nagkakaroon ng healing process. So talaga napaka-fantastic, interesting ang katawan ng tao, interesting talaga. So sana ay maliwanag yung aking pag-explain kasi yung autophagy na tinatawag na kaya nga may fasting ako ng 18, 20 hours, 24, I'm still going sa aking walking na talagang 80 kilometers. Fasted period yan, Uncle. Walang lokohan dahil wag tayong maglolokohan pagdating sa kalusugan. So the more you go, the more na mararamdaman mo kasi nga your body runs into ketones. Napakaganda. At nagkakaroon ng yung mga healing.
So, masarap yung nabubuhay tayo na may mga aspect tayo sa buhay, may mga goals tayo. Na unang-una, natutunan ko lang din na hindi naman ako dating ganito rin, dahil siyempre clarity ng mind sa low carb and intermittent fasting. Naunahin muna ang kalusugan, then kalusugan, syempre kasama, iba yung kay God, yung ating spiritual, iba yun. Then the rest, go, 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 pag malusog ang ating katawan at isipan. Okay, maraming salamat sa iyong mga kwentong ng tagumpay, Lermy, no? Ngayon, bago tayo magpaalam sa iyong kwento, pwede ka bang mahingan ng konting ano po pwede nating maging tip o payo sa mga baguhan nating practitioner ng low carb at panawagan sa publiko? Go ahead, please. Yun nga, mga ka-low carber, no, yung mga newbies, no, ang para sa akin lang, minimum knowledge kailangan meron tayo sa paglo-low carb. Marami tayong mga doctors na pwede namang free kasi marami tayong mga di ba, kababayan na mahirap din naman, they can't afford no na mag-hire ng doctor. So may mga doctors po tayo na mga low carber. Basta may minimum lang na pag-aaral din kasi marami rin itong downs. Marami rin akong pinagdaanan, nalagas din ang buhok ko, pero ngayon tingnan nyo naman, bumabalik naman siya. Transition kasi yan eh. Yung sa mga kuko ko, yung crampings ko, alam ko na, nakulang ako ng electrolytes. So, mga bagay na importante na pwede nyo namang aralin din, yung mga walang kakayahan. At meron din naman tayong mga doktor, yung gusto namang mag-umpisa rin ng paglo-low carb, ay talagang worth it. Talagang worth. So ngayon, dun sa mga kababayan, gusto ko lang manawagan dun sa mga kababayan natin na sinasabing wala ng pag-asang pumayat, hindi yung pagpayat eh. Kasi pag medyo tumataba na, ibig sabihin lang, yung katawan natin is crying for help for help na kailangan magbago na tayo ng konti ng lifestyle. So ako, nakaya ko, mahirap pero nakaya ko. Kasi parang wala namang madali kung hindi kung hindi mo gagawin eh. Pero may ikaw yung mag-control ka sa isip mo ng disiplina, kukontrolin mo sarili mong isip, pero may magandang resulta. At kung mahal natin ang sarili natin, so pwede nating aralin yan sa pagmamahal sa sarili. Okay, yun lang. Basta ang ano ko lang, aralin kasi may mga consequences na pwede tayong harapin na walang kaalaman. Sabi lang, ay gusto ko lang pumayat, gusto mong payat. Kailangan natin ng fats and proteins. Pero ang unang-una sa low carb ay kailangan may mga healing miracles tayo. So depende rin sa inyong katawan at mga ka-low carbers at mga newbies. Dito si Uncle Justin din. Marami siyang mga na i-share sa atin sa kalusugan. So isa rin 'yan para hindi tayo kailangang gumastos at para mag-invest na rin tayo sa ating mga kalusugan. Ayan, ako matagal ko nang pino-follow din si Uncle Justin nga para magkaroon ako ng mga idea sa pagkain at saka yung mga sinishare niya talagang atenta, yung talagang careful ako, pinapakinggan ko dahil alam kong lahat na may sense. Ang tao pag nasa social media dapat may sense na naman. So marami tayong matututunan, okay? Ayun lang, Uncle. Ang aking isi-share at lagi ko rin inuulit, I'm a practitioner, I am nobody. Ang gusto ko lang i-share sana din na yung iba nga na halos mawawala na ng pag-asa kasi mahal doon. Maraming mga excuses, no? Pero one thing is sure, aralin lang, kahit minimum knowledge lang sa paglulokar para ho naman yung quality ng buhay natin na binibigay ng nasa taas ay kumbaga magkaroon din ng ng sense ba yung ating buhay sa paglo-low carb and intermittent fasting, syempre. Uncle, thank you at Okay. ako'y laging nakakasubaybay din sa'yo kasi I love anong tawag yan, to learn. I'm still learning at syempre meron pa rin tayong mga konting talagang dapat i-improve every day sa paglo-low carb. So ganyan talaga ang buhay, inaaral at walang imposible pag inaaral. Napakasarap lalo na pag may mga resulta. Ganun lang, tayo na lang magtulong-tulungan sa mga sarili natin, mga friends. So tulungan niyo sarili niyo kasi walang pwedeng tumulong sa inyo. Okay, tama ba 'yon, Uncle? Yeah, maraming salamat, Lermy, sa iyong makulay na low carb journey at mga tagumpay dito.
At salamat sa iyong personal na sharing sa ating mga taga-subaybay. At ikaw ay isang hindi ka nobody, kundi ikaw ay isang makapangyarihang testimonya, no? Sapagkat iyan ay naging praktika at isa kang patunay na hindi ka umasa sa mga gamot, sa mga pills, prescription ng mainstream healthcare system, kundi sa pamamagitan ng pagbabago ng ating tinatawag na dietary intervention ang naging susi, no, sa ating paggaling. At congratulations, gumaling na ang iyong mga allergies, ang iyong ulcer, ang iyong frozen shoulder, at ganoon din yung iyong timbang ay nasa ideal weight ka na. No? So muli, maintaining. at natutuwa ako at mag-ingat kayo dyan sa Emilia, Italy. No? At padayon na Ermi, maraming salamat at magandang araw dyan sa inyo, tanghali dyan ngayon sa Italy at ngayon naman ay gabi na dito sa Pilipinas. So muli, thank you. Thank you din no, sa lahat sa yung mga viewers and thank you so much, Uncle. Umbacho, ang ano doon sa Italian language, umbacho. Bye-bye. Bye, Uncle. Bye, everybody. Bye-bye. Bye. Okay. Yan, mga ka-low-carb, at si Lermy Lazaro Regio, no? At nakakatawa ang kanyang mga buhay na karanasan kaugnay doon sa kanyang practice ng low-carb living. Almost 3 years, no? 3 years na siyang nag-practice simula noong February 2022, no? At nakakatuwa na siya ay hanggang ngayon ay 59 years old na siya, pero going 60 bilang senior. Pero siya ay bata pa, no? Bata ang kanyang liver, bata ang kanyang puso, ang kanyang pancreas, ang kanyang organs, ano? Ay isang bata pa, no? At yun ang kainaman sa atin mga ka-low-carb, no? At mga taga-subaybay na nakukuha na anti-aging ang ang low-carb, by the way, no? At pag sinabi nating anti-aging ang low-carb living ay nare-restore yung pagiging masiglang batang puso. Ibig sabihin yung dating high blood ay nagiging normal ang blood pressure. Hindi lumalagpas sa 120, kundi pababa, no? 120 pababa ang karaniwang blood pressure. At isang mahalaga rito, mga ka-low-carb, yung mga inflammations na yan, mga allergies na yan, yung pinakamalala, yung suliranin at mga pagdurusa ng mamamayan nating dumaranas ng type 2 diabetes. Itong mga sakit na ito ay nagdadagdag ng aging, ano, nagpapatanda sa ating katawan ng mga metabolic disorder na yan, ano. At habang patuloy na inaatake ang ating katawan ng iba't ibang mga metabolic disorder, magkakambal lagi kasi yung type 2 diabetes tsaka hypertension, isipin mo may dalawang bumabayo sa iyong katawan para bumilis ang kanyang pagtanda. So kapag ka nawawala yun, mga ka-low-carb, ang ibig sabihin yun, yun yung tinatawag nating anti-aging. Kaya kapag nawala lahat ang mga metabolic disorders natin, nare-restore ang ating energy parang 20 years back, ano? At parang ang karaniwan nga ay kapag tayo ay umabot na ng senior age, karaniwan ay mataas ang ating blood pressure, hindi ba? On the average, 130, 150 ang ating blood pressure. Pero sa ating practice ng low carb ay nagiging blood pressure ng bata, ng kabataan, parang high school blood pressure ng mga high school. Yun ang ibig sabihin ng anti-aging aspect ng ating practice ng low carb. So, natutuwa ako at congratulations muli kay Lermy Lazaro Regio sa kanyang sharing dito, no? Sa ating episode 95 ng Kwentong Low Carb. So, ako ay very humble si Lermy at sinasabi niya ako ay I am just nobody at sa akin ay hindi siya ordinaryong hindi siya karaniwan dahil
lahat ng aking appreciation ay mataas ang aking appreciation sa lahat ng mga low carbers, lalo na yung mga nagtagumpay na at ongoing na nagpa-practice na i-empower ang sarili, at natutuwa ako sa sinasabi niya. Hanggang ngayon ay patuloy siya sa kanyang pag-aaral at sa katunayan, hindi natatapos ang ating pag-aaral at parang arts and science aspect ng ating low carb practice, at kailangan natin itong patuloy na inaaral, ano, ang ating karanasan ng iba pa, karanasan ng ibang mga doktor man ito or dietitian man or mga ordinaryong mamamayan. Ito ay napakalaking ambag, ano. Ito ay kontribusyon natin sa lahat ng sa komunidad sa mundo, no, na ito ang tunay na maglulutas ng metabolic disorder sa na idinulot ng high carb low fat diet na ipinopromote ng mainstream healthcare system, hindi lamang sa Pilipinas kundi ng buong mundo, no, na kung saan ito ay nakapadron doon sa mga policy recommended by the big pharma and the big food industry na nagtataguyod ng mga pagkain basura, no? Ang tawag natin doon sa mga pagkain basura ay yung itinuturing nilang junk food, ano? Sa atin ay hindi isang pagkain ang tinatawag na junk food, kundi isang lehitimong basura ito. So yun yung pilit nilang ipinakakain sa atin, ano, sa ating mga consumers, para manatili tayong tigabili ng kanilang gamot at patuloy tayong humihingi ng prescription sa doktor na walang alam gawin sa pasyente kung sabihin ang oras ng pag-inom ng mga gamot sa umaga at sa tanghali at sa gabi, no? At manatiling masasakitin ng mga tao. Ang ganyang balangkas ng pag-iisip ng mga mainstream doctors, ng mga mainstream healthcare system ay walang idudulot na kabutihan sa mamamayang Pilipino at maging sa mamamayan ng mundo para lunasan ang mga sakit nila na idinulot ng metabolic disorder. Walang ibang gamot, walang ibang prescription, mga ka-low carb, na lulutas na para malunasan ang lahat ng mga suliranin nating tinatamasa na isang metabolic disorder, hypertension, diabetes, at mga cardiovascular health concern, kundi ang mga natural na pagkain. Isang alternative, holistic, at kumain ng totoong pagkain. Itapon, ibasura, itakwil at lumabas doon sa balangkas ng food pyramid na itinataguyod ng mga big pharma at mga big food manufacturer, at sa halip ay kumain tayo ng karne, ng klase ng karne, lahat ng klase ng isda, lahat ng klase ng itlog, at lahat ng klase ng mga healthy fats. Ito ang tunay na mga pagkain na magdudulot, magtutulak sa atin para bumilis ang ating paggaling. Yung karanasan ni ay nawala ang kanyang, sa unang 3 buwan ng kanyang practice low carb, ay nawala ang kanyang mga allergies, mga inflammations, ang kanyang ulcer, nawala rin ang kanyang yung frozen shoulder niya, at ganoon din yung pagiging obese niya, no? At naibalik ang kanyang ideal na timbang sa kasalukuyan. So yun, mga ka-low carb, ang nagsisilbing inspirasyon sa sharing ngayon ni Lermy Lazaro Regio. So muli, at dito natin tatapusin yung unang bahagi ng ating kwentuhan ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, at tumungo tayo sa ikalawang bahagi at panghuling bahagi. Ang ating pag-shoutout sa ating mga followers at mga opinion nila na maaaring may share ngayong gabi. No? Shoutout kay Tika po, na kay Tisoy. Ano? Good evening po, Uncle. Ano? Si Tika po ay mula sa, I think nasa Bicol siya, pero nasa Quezon siya kanina, at cyclist itong si Tika po. Ganon din kay Bebot Magpantay. Good evening po, Bebot. Sabi na si Bebot po ay isa sa ating mga masisipag na mga moderator sa ating page at mga GC natin. Ano? Siya ay tiga
nasa ibang bansa siya. I think siya ay nasa Middle East, no? Riyadh, I think nasa Riyadh si Bebot. No? At tingnan natin yung iba pa. Kay Liz Soles. Liz Soles. Watching from London, sabi niya. Maraming salamat. At ganon din kay Susan de la Cruz from Caloocan sa Monumento. Okay, sunod natin si Meg McNebres watching from Cebu. Okay, maraming salamat Meg. At merong dinugtong si Bebot magpantay. Galing ni ma'am, mabilis pa magsalita. Maraming naibabahagi sa short time lamang. Yung point mo ha, Bebot ha. Kabaliktaran kami ni Lermy. Okay, dagdag natin si Mick Ang. Good evening po, sabi ni Mick Ang. Okay, tingnan natin ang iba pa. I-check ko lamang sa ibang browser natin kung i-refresh ko lamang ito kung nababasa ng mga shout out nila, no? Okay, so far si Meg McNebres ay watching from at okay, maraming salamat mga kalokar at mag-respond ng mga sharing ng ating mga followers at nag-share ngayon dito sa ating timeline. Pagkatapos ng pagka-offline, sasagutin natin mamaya kung may mga katanungan. So muli, nagpapasalamat tayo. Dito natin tatapusin ang ating episode 95 ng Kwentong Low Carb. At another sharing ng makulay na low carb journey ang ating ibabahagi sa susunod na linggo sa episode 6 at malalaman ng ating mga taga-subaybay bukas at i-anunsyo natin sa ating timeline ang ating special guest sa susunod na linggo. No? At ina-anunsyo natin na publicly tayo ay tumatang mga recommendation. Ano? So hinihiling ko sa mga followers, sa lahat ng mga miyembro ng mga Life Without Rice Movement at miyembro o kahit na hindi mga miyembro ng Life Without Rice Movement pero sila ay nagpa-practice ng low carb, kapag kayo at least 1 year na nakaranasan sa pagpa-practice ng low carb, na-reverse na-restore na ang inyong kalusugan, ay magpadala po kayo ng sabihin nating para ma-feature natin ang inyong kwento. Kung gusto nyong may share natin ito at may palaganap ang naging karanasan ninyo, particular na karanasan sa paglo-low carb, para ma-inspire pa natin ang pinakamaraming mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas at sa buong mundo. No? At magpadala lamang kayo ng private message sa Messenger, dito account Justin A. Mapili, at tayo ay magkwento kung paano natin i-prepare ang mga schedule at ang inyong sharing dito sa Kwentong Low Carb ng live. Ano? So, yun ang isa sa mga paraan ng ating pagpapalaganap ng Kwentong Low Carb at mga prinsipyo at aplikasyon low carb living. Ano? Ang iba pa ay maaring kung kayo ay may mga sabihin nating topic, hot topic na gustong nating talakayin online dito sa ating live program, ay pwede kayong magpadala ng inyong mungkahi or mga proposal para sa ating discussion. Ano? At ako ay nagbubukas na ng isang kwentuhan ng live doon sa, liban sa akin, ay pwede makakwentuhan ko doon sa nagpropose ng mga topic na ito. Parang roundtable discussion na naka-live tayo. So yun mga ka-low-carb, ang ating i-anunsyo at gawa ko ng parang concept paper, no, para may palaganap natin ang ating anunsyo na mag-share ang lahat ng mga low-carbers
na at least meron ng one year low carb experience. Kung bakit 1 year ay na sampalataya ako at I am very confident na sa loob ng 12 months na yon ay na-restore na ang kalusugan ng mga low carbers natin. Mula doon sa mga kahit na anong mga sakit nila ay na-restore na yan. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Uncle Justin at ipalaganap po natin ang ating link ngayon. At mapapansin nyo, by the way, gusto kong i-broadcast ito. Ang may bagong policy ngayon ang Meta, ang Facebook, at ang kanilang policy, ang mga ganitong live program ay dinidelete na ni Meta after 30 days, So after 30 days without notice, automatically So ang ginagawa ko mga ka-low carb, immediately after ng ating broadcast ay dina-download ko ang ating live stream at inilalagay ko doon pinupost ko doon sa Uncle Justin YouTube channel, Kaya baka makita nyo na parang nagdodoble ang aking posting, So yun ang aking purpose para manatili yung ating live program ngayon ay nire-repost ko doon sa YouTube channel yung buong istorya. Bagamat gumagawa na lamang ako ng mga maikling tease na mga excerpt kumbaga ng ganitong mga live stream program natin. So maraming salamat muli. Ito po si Uncle Justin ng Life Without Rice Movement. At antabayan na natin ang susunod na live stream sa Kwentong Low Carb. Magandang gabi at padayon.